China umaangal mga kapatid dahil binubuli daw sila ng Amerika, Japan, Australia at ng iba pa mga tol. Pinagkakaisahan daw sila at pinagtutulungan mga tol. Nako po, ayan na umiiyak sila mga tol. Pero bago natin yan pag-usapan, mula rito kay John Reps mga kapatid, winasak ng Ukraine ang nasa 40 apat na po aircraft ng Russia sa isang drone strike. Naku po. At PCG hinamo ng isang barko. Alamin natin mga kapatid ang detalye mula rito kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Sa patuloy na gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, Di pa rin tapos, no? wasak ang mga mahahalagang assets ng Russia matapos maglunsad ng drone strike ang Ukraine sa iba't ibang mga base militar nito kung saan umabot sa 4 na po na mga aircraft ng Russia ang nawasak, kabilang ang mga AWACS, fighter jets at mga bombers nito. Alamin ang buong detalye mamaya. Ito na talaga yung modernong kagamitan ngayon sa gera mga tol. Kasi ano rin to low cost din to para sa kanila Yung mga kamikaze drone. O kaya yung mga drone na ginagamit nila, mga unmanned aerial drone na ginagamit nila pang strike. At sa ibang balita, matapos makipagsagutan ni DND Secretary sa China at paghayag ni Hegseth sa mga plano ng China, abay naglabas naman ng pahayag ang China na pinagkakaisahan daw sila at binubuli ng Amerika, Pilipinas, Australia at Japan. Galing mismo sa isang bulas, no? Nagrereklamo sila na pinagkakaisahan sila. Ay, naku po. At sa ibang balita, Philippine Coast Guard nag-deploy ng barko upang hamunin ng isang barko ng China Coast Guard na iligal na pumasok sa exclusive economic zone ng bansa sa gitna ng naglalakihang alon. At sa oras ding iyon ay matagumpay ring na-rescue ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na palutang-lutang sa dagat malapit sa Scarborough Shoal. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright, pag-usapan natin yan. Sa update sa hindi matapos-tapos na gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang Ukraine ay muling naglunsad ng drone strike sa iba't ibang mga base militar ng Russia. Ayon pa sa mga analyst, ay ito umano ang pinakamatinding atake ng Ukraine sa Russia dahil nasa 4 na po na iba't ibang mga aircraft ng Russia ang winasak ng Ukraine. Wala rin magawa ang Amerika dito mga tol kahit na kinakausap sila ni Trump para magkaroon ng tigil. Ayon nga sa mga balita mga tol, nababad trip na nga si Trump kay Russian President Putin kasi patuloy pa rin ang ginagawang pag-atake sa kabila ng mga pag-uusap. Pero ngayon, etong balitang to mula kay John Reps, Ukraine naman ang umatake, talagang walang katapusan, no? Ayon sa source mula sa Ukraine Security Service, ang Ukraine ay nagsagawa ng isang malakihang espesyal na operasyon na naglalayong sirain ang mga bomber aircraft ng Russia. Kita sa mga dramatikong footage na inilabas ng Ukraine na nasusunog ang mga bombers ng Russia. Kabilang sa mga ito ay ang 5 Tu-95MS bombers, 2 Tu-22M3 bombers, isang AN-12 transport aircraft at A-50 early warning control aircraft. Pinilay sila, no? Hindi pa matukoy kung ilang mga fighter jets ang nasira dahil meron umanong mga MiG-31 fighter jets sa mga base. Kabilang naman sa mga base ng Russia na inatake ng Ukraine ay ang Olynya Air Base, Bilaya Air Base, Ivanovo Air Base, Jagelivo Air Base at Severomorsk na isang main administrative base of Russian Northern Fleet. Inilunsad ng Ukraine ang buong operasyon na may codename na Operation Spiderweb bilang extremely complex logistically at bilang ganti ng Ukraine sa mga atake kamakailan ng Russia gamit ang mga cross missiles na tumodas ng 12 tauhan ng militar ng Ukraine at 6 na po naman ang nasugatan sa isang training center. Ayon sa mga analyst at mga opisyal ng militar ay ito sa ngayon ang pinakamalaking atake ng Ukraine sa Russia sa loob ng ilang taon nilang digmaan dahil ang kanilang estimate ay aabot sa mahigit $2 billion ang winasak ng Ukraine sa isang atake lamang. Grabe, no? Ang laki nun.
Wala pang pahayag ang Russia tungkol sa malaking ataking ito ng Ukraine pero kaagad namang tumawag si Russian President Vladimir Putin ng isang emergency meeting. Maraming Ruso naman ang nadismaya dahil tila mahimbing daw na natutulog ang mga air defense ng Russia habang inaatake ng Ukraine. Drone kasi yung ginamit no? Sa ibang balita naman mga kabayan, matapos sagot-sagutin ni DND Secretary Teodoro ang mga ipinadalang reporters ng China sa summit dahil sa mga balagbag umano nitong tanong at paghayag ni Hegseth sa mga nais ng China sa rehiyon bilang tugon ay naglabas na mga pahayag ang China. Ayon kay Sang Xiaogang, isang tagapagsalita para sa Ministry ng Pambansang Depensa ng China, ang mga pahayag umano na ginawa ng US Defense Secretary ay isa umanong bullying style at Cold War mentality. Seryoso. Alam niyo mga tol, napansin ko lang dito sa China, pagdating sa mga media nila, pagdating sa pagsasalita nila, parang ang gusto nilang ipakita o i-project na imahe nila is sila yung good guy, sila yung mabait, sila yung naghahangad ng kapayapaan, sila yung pinagtutulungan, sila yung inaapi, Habang ang gusto nilang palabasin, sila yung nasa tama, sila yung may karapatan at sila yung ayaw kilalanin ng karapatan. Alam niyo yun mga tol? Tapos ang Pilipinas naman, ginagamit lang ng Amerika para maging proxy, para maisagawa ng Amerika yung pambubulas sa kanila, pambubuli sa kanila. Ganon din yung ibang mga bansa, mga tol. Ganon yung gusto nilang i-project habang nagsasalita sila ng mga ganito. Pero pag nandoon na sila sa karagatan, mga tol, akala mo talagang mga hindi lang 2 sungay, 3, Sandamuka lang mga sungay nitong mga to. Grabe sila sa karagatan. Yun ang hindi nila maitatanggi. Kaya kahit na anong klaseng ganitong pagsasalita nila, hindi na nila matatakpan yung imahe nila. Diba? Dito nga sa nakaraang Shangri-La Dialogue, parang sila yung naging pinag-usapan talaga dun diba? So umanong pinupukaw ang soberanya at interes ng China, binabaluktot ang mga posisyon sa karapatan ng China diba? At labis na binabaliwala ang mga magkasanib na pagsisikap ng diba? mga regional na bansa upang manatili ang kaunlaran at katatagan. Sinabi Kakasabi ko lang, gayon yung kanilang ipinoproject, yun yung kanilang gustong ipalabas. Sila yung good guy, sila yung naghahangad ng kapayapaan, sila yung nagsisika para magkaroon ng peace and stability. Samantalang in reality mga tol, meron ng kapayapaan, meron ng batas na umiiral dyan para magkaroon ng kapayapaan. Sila yung bumabaluktot, sila yung sumisira, sila yung agresibo at sila yung nagpupush sa kanilang inaangkin na hindi naman inaagrihan ng international law. binisang na ang paninindigang ito ng US ay nasa malubhang paglihis sa karaniwang adhikain ng mga bansa sa buong mundo para sa kapayapaan at kaunlaran. Wala namang bansang gustong makipaggere. Diba? Wala namang bansang gustong makipaggera mga tol. Pero kung bakit ang mga bansa is natututong magpalakas ng kanilang mga armas, kung bakit natututong ginugustong magpalakas ng kanilang sandatahan, para hindi sila nabubuli o para hindi sila nararahas nitong nahaharas ng ganitong mga klaseng mentalidad mga tol. Kasi tayo, halimbawa tayo Pilipinas, hindi natin gusto makipaggera mga kapatid, lalo-lalo na sa China. Napakalaking bansa niya, parang suicide yan mga tol. Kung tayo makikipagbakbakan dyan, lamunin tayo ng buo ng dragon na yan. Napakahina natin kung kukumpara sa kanila. Napakalaki ng kanilang puwersa, mga tol. Ngayon ang ginagawa natin, ang tanging ginagawa natin, mga tol, mula doon sa kanilang mga agresibong aksyon, puro tayo diplomatic protest. Laging ganon mga kapatid, lagi tayong diplomatic protest. Wala na nga dapat nasasabi pa yung ibang mga pro-China rito sa Pilipinas, sa mga aksyon ng Pilipinas Kasi hindi na nga tayo puwapalag, nagmumukhang kawawa na nga tayo Ang ginagawa na nga lang natin mga tol, nagpapapasok tayo ng mga ibang mga malalaking puwersa para kahit papano itulak papalayo itong higanteng bansang to. Kasi masyado na silang lumalapit sa atin. Pero mo 34 nautical miles na nga nandiyan na sila Hindi pa sila umaabot sa territorial waters natin mga tol. Hindi pa sila umaabot. Pero tignan mo naman kung gaano na sila kalapit sa atin na kumbaga parang ipinapakita nila na hanggang dyan lang kayo. Wala kayong karagatan, huwag kayong mangarap. Wala kayong exclusive economic zone, huwag kayong mangarap. Ganun ang gusto nilang ipakita sa atin. Ngayon, sino ang bulas? Diba?
Ang China anya ay nagpahayag ng matinding kawalang kasiyahan at determinadong pagtutol dito, ani Sang. Dagdag pa ni Sang Xiaogang, ang China ay pinagkakaisahan o binubuli umano ng Amerika, Pilipinas, Australia at Japan. May Oo naman sila, no? Kung pakikinggan mo, no? Kung magpapadala ka sa mensahe nila. binubuli umano ng Amerika, Pilipinas, Australia at Japan. May saltik na ata tong China, mga kabayan. Kasama pa ang Pilipinas na nambubuli sa kanila, mga tol, ha? Kasama pa Pilipinas na nambubuli sa kanila. Grabe. May saltak na nga. Samantala, ayon naman sa China Daily, ang Pilipinas daw ay lalong pinapalala ang tensyon sa West Philippine Sea dahil nagpadala pa umano ito ng isang civilian vessels upang mag-concert sa pinagtatalunang karagatan. O, kita mo, ha? Sa loob ng exclusive economic zone natin, wala tayong karapatang gawin yung mga ganyan. O, di ba? Sabi sa inyo, mga tol, iba yung sinasabi nila sa ikinikilos nila. Sinabi ng dalawang bugok na ang gobyerno umano ng Pilipinas at Amerika ay nagpadala ng isang civilian vessels upang magdala ng mga artist at mag-concert Sinabi ng dalawang bugok. upang makakuha umano ng atensyon na hindi naman daw dapat dahil hindi umano ito nakakatulong sa kapayapaan at katatagan. Yeah, what's the plan of the Tianshan Reef right now? Sorry, what's the sir. plan of the Tianshan Reef? At sa ibang Yun yung sinasabi ni General Romeo Bronner na ini-interview siya pero dahil nga nagmamadali siya may papupuntahan na siyang isa pang pagpupulong, hindi niya nasanagot yun. At ayaw niya rin naman niya sagutin dahil alam niya namang mga mga propagandist lang yun. At yun nga, no, naglabas ng report na sinasabi nila na iniiwasan daw sila, mga tol, no? So about dito, mga tol, napanood na natin ditong part na to, nabigyan na rin natin to ng reaction, itong pag-radio challenge ng Coast Guard. No, pag-usapan natin, mga kapatid, yung sinasabi ng China na binubuli daw sila ng Amerika, Pilipinas, Australia, Japan, mga tol. Na alam naman natin, binaliktad na naman nila ang sitwasyon, binaliktad na naman nila ang pangyayari na lumalabas, alam mo yun, sila yung kawawa, pinagkakaisahan. Hindi bagay sa damulag na ganyan, no? Napakalaki nila, mga tol, para bulihin sila ng Pilipinas. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.